you were asked bakit si Vice President lang. Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Bakit ito ang pinakamainit na issue ngayon sa Pilipinas? Sa tuwing pinag-uusapan ang budget ng gobyerno, isang termino ang madalas marinig, ngunit hindi lubos na nauunawaan ng marami. Confidential funds. Bakit ito pinagdedebatehan? Bakit maraming opisyal ang tinatanong tungkol dito? At bakit naging isa ito sa pinakamainit na usaping pampulitika sa bansa? Sa dokumentaryong ito, alamin natin kung ano ang confidential funds, para saan ito ginagamit, bakit ito mahalaga sa ilang ahensya, at bakit marami rin ang humihiling ng mas malaking pananagutan at transparency. Ano ang confidential funds? Ang confidential funds ay pondong inilalaan ng pamahalaan para sa mga gawaing may kaugnayan sa national security, intelligence gathering, surveillance, at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang detalye ng paggastos nito ay hindi inilalantad sa publiko upang maprotektahan ang sensitibong operasyon. Ibig sabihin, hindi lahat ng resibo, pangalan ng mga informante, o detalye ng operasyon ay maaaring isa publiko. Paano ito naiiba sa intelligence funds? It's basically the confidential fund from the intelligence fund is that yung intelligence fund is for the intelligence gathering agencies talaga. Kasi NT or AFP, the different services in the AFP na kailangan humingi ng information or mag-hire ng certain people to gather intelligence, to conduct intelligence activities. It's a lot stricter because the use of the intelligence fund is more limited than the confidential funds. Talagang strictly para lang siya sa intelligence gathering and research ng mga law enforcement and security agencies. Bakit ito mainit na issue ngayon? Naging sentro ng usapan ng confidential funds dahil sa ilang dahilan. Una, may mga opisyal at ahensya na humiling o gumamit ng malaking halaga ng confidential funds. Ikalawa, may mga nagtatanong kung ang ilang ahensya ba ay talagang nangangailangan ng ganitong uri ng pondo. Ikatlo, dahil confidential ang detalye ng paggastos, limitado ang impormasyong maaaring makita ng publiko. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang debate sa pagitan ng pangangailangan sa seguridad at ng karapatan ng mamamayan na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ayon sa mga sumusuporta sa confidential funds, mahalaga ito sa paglaban sa kriminalidad. Nakakatulong ito laban sa terorismo at iba pang banta sa seguridad. Hindi maaaring isa publiko ang lahat ng detalye dahil maaaring malagay sa panganib ang mga operasyon at informante. Para sa kanila, may mga pagkakataong kailangang manatiling lihim ang ilang impormasyon upang maging epektibo ang operasyon ng gobyerno. Ano naman ang sinasabi ng mga kritiko? Dapat mas malinaw kung paano ginagamit ang pondo. Kailang tiyaking walang maling paggamit ng pera ng bayan. Dapat may sapat na auditing at pananagutan kahit kumpidensyal ang operasyon. Hindi nila sinasabing alisin agad ang confidential funds, kundi palakasin ang sistema ng pagsusuri at pananagutan. Bagamat hindi inilalantad sa publiko ang lahat ng detalye, ang paggamit ng confidential funds ay saklaw pa rin ng mga patakaran ng Commission on Audit. May mga espesyal na proseso ng pagsusuri upang tiyaking naaayon sa umiiral na mga regulasyon ang paggastos. Ang confidential funds ay bahagi rin ng pambansang budget. Kaya ang tanong ng marami ay, paano mababalanse ang seguridad ng bansa at ang pananagutan sa paggamit ng pera ng taumbayan? Ito ang sentrong usapin na patuloy na pinag-uusapan ng mga mambabatas, opisyal ng gobyerno at ng publiko. Sa huli, ang usapin tungkol sa confidential funds ay hindi lamang tungkol sa politika. Isa rin itong usapin ng seguridad, transparency, accountability, at tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig at diskusyon, mahalagang suriin ang impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian at unawain ang magkabilang panig ng issue bago bumuo ng sariling opinyon. Ako si Nathan at ito ang isa na namang makabuluhang dokumentaryo. Maraming salamat sa panonood.